Ito ang kasaysayan ng pinakasikat na hitman ni Rodrigo Duterte. Totoo bang nasa 1,000 kriminal ang napatay ng kanilang grupo? Pinapatay nga ba ng NPA ang tatay niya at ibinandera na parang flagpole? Sumali ba siya sa DDS upang ipaghiganti ang kanyang ama? Isa ba siya sa dahilan kung bakit hinuli ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nasa ICC din ba siya ngayon at magkikita kaya sila ni Duterte sa Netherlands? Kilalanin natin si Edgar Motabato. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Si Edgar Motabato ay isang self-confessed hitman para sa grupong Davao Squad o DDS na iniuugnay bilang grupo ng mga hitman na nasa ilalim ng pamamalakad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Setyembre ng taong 2016 unang narinig hindi lamang ng sambayan ng Pilipino kundi maging ng iba pang mga bansa ang pangalang Edgar Motabato. Panimula, ipinanganak si Edgar Motabato sa isang mahirap na pamilya noong 11 ng Hunyo taong 1959 sa Kalinan, Tamayong, Davao City. Ang kanyang ama ay si Rodrigo Viñas Motabato, isang forest ranger, at ang kanyang ina ay si Elizabeth Paranas Bernat. Panganay siya sa 3 magkakapatid at bihirang makapasok sa eskwelahan. Kwento ni Edgar, Lunes lamang siya nakakapasok sa eskwelahan dahil kapag hindi siya nagtrabaho ay wala silang kakainin. Dahil dito ay grade 1 lamang ang kanyang natapos kaya hindi din siya bihasang magbasa o magsulat. Ang kanyang ama ay miyembro ng CHDF o Civilian Home Defense Force, isang paramilitary force na pinangangasiwaan ng lokal na gobyerno ng Pilipinas. Kasama dito ang mga governor, city at municipal mayor. 19 ng Setyembre 1977. Sa edad na 18 ay magaganap ang pangyayaring babago sa kanyang pananaw sa buhay. Ayon sa kwento, pinasok ng NPA ang kanilang bahay upang kuhain ang baril ng kanyang ama. Sinabi daw ng kanyang ama na maaari nilang kunin ang lahat ng gustuhin nila, huwag lamang saktan ang kanyang pamilya. At ito na nga ang kanilang ginawa. Hindi sinaktan ang kanyang pamilya, pero siya ay hinawakan ng 4 na kalalakihan, tinanggal ang kanyang ulo sa harapan mismo ni Edgar na walang magawa kundi pagmasdan na lamang ang pagbagsak nang wala ng buhay na katawan ng kanyang ama. Hindi pa daw nasapatan dito ang grupo at itinusok sa isang kahoy na parang flagpole. Ngunit ayon sa isang article ng PCIJ ay mahirap daw kumpirmahin ang kwento ni Edgar. Sinabi daw ng isang dating komunista na aktibo sa Davao noong panahong iyon, gobyerno daw ang gumagamit ng pagtatanggal ng bilang isang psychological na pananakot. Gumaganti daw ang mga gerilla sa pagpatay ng mga kalaban nila sa pamamagitan ng pagputol sa jugular vein, isang malaking ugat sa leeg gamit ang baril o kutsilyo. Hindi daw nila tinatanggal ang Noong 1982, sa edad na 23 ay sumali sa CHDF si Edgar upang protektahan ang kanilang nayon sa mga taong gaya ng pumatay sa kanyang ama. Karamihan sa mga miyembro nito ay katutubong manobo at bagobo. 70 pesos ang sweldo niya sa CHDF at binigyan siya ng rifle bilang armas. Lambada Boys. Nang lumaon ay itinalaga si Edgar Motabato sa Army Battalion bilang parte ng Civilian Auxiliary Unit para sa counter-insurgency operations. Dito ay natutong pumatay at nagkaroon ng magandang reputasyon bilang magaling na mandirigma at hitman si Edgar. Sa isang interview sa kanya ng Inquirer, sinabi niyang pinatatakbo daw sila ng gobyerno kahit hindi pa sila pasok sa City Hall. Sa may barangay ng Malago sa Davao City sila nag-ooperate kung saan ang trabaho nila ay kumitil ng mga kriminal at kada may maitutumba sila ay makukuha nila ang sobre na naglalaman ng kabayaran sa bawat ulo. Mula daw sa PAGCOR ang ipinambabayad sa kanila. Enero 1988 ay naihalal sa unang pagkakataon bilang mayor ng Davao City si Rodrigo Duterte na di umano ay nagplanong bumuo na isang grupo na lilikida sa mga kriminal. Ayon sa salaysay ni Edgar Motabato, Marso 1988, personal daw siyang sinundo ni Mayor Duterte kasama ang police bodyguard nitong nagngangalang Dodong Pagidupon. Sila daw ay bininyagan sa Grand Mensing Hotel sa Davao, pinakain at binigyan ng baril sa
pamamagitan ng bunutan. 3 357 caliber at 4 na 45 caliber. Ang kanyang nabunot ay ang 45 caliber. Binubuo lamang ng 7 katao ang kanilang grupo. Pinangalanan niya ang mga kasamahan bilang sina Ludi Pagidupon, dating Army Scout Ranger Tony Estaco, Jojo Bosa, Inchek Tan, at Boboy Maldito. Pinangalanan daw ni Mayor Duterte ang kanilang grupo bilang Lambada Boys. Hindi alam ni Edgar ang ibig sabihin nito, pero maaari mula ito sa sikat na Latinong sayaw na Lambada mula sa Brazil. Ang version nila ng Dirty Dancing. Tinawag din nila itong Forbidden Dance. Ang codename daw ni Mayor sa Lambada Boys ay Charlie Mike o Harry. At ang codename naman nila para kay Mayor ay Superman. Matapos silang binyagan ay diretso na daw sila sa trabaho. Tanda niya pa ang una nilang target. Isang lalaki na tinatawag niyang alias Lim. Isa daw itong asset ng intelligence, ngunit gumagawa na masama bilang isang holdupper. Nilapitan daw niya ito at binaril habang nakaupo sa bilyaran na tinatawag na Lucky 13 sa may San Pedro Street sa Davao. Ang sistema daw ng kanilang trabaho ay iba ang nagmamanman sa target at kapag sumenyas na ito ay tsaka lamang siya lalapit para itumba ang target. Upang hindi mapansin ay isasagawa nila ang operasyon sa lugar na maraming tao at mananamit ng simple, nakatsinelas, short pants at maluwag na damit. Ginagamit ni Edgar ang kanyang maliit na height bilang stratehiya na hindi mapansin ng target. Kapag nakuha na nila ang senyas ay lalapitan nila ito, babarilin at maglalakad papunta sa isang naghihintay na sasakyan. Kumpiyansa sila na hindi huhulihin ng pulis kaya hindi na sila nag-aabala pang magsuot ng sombrero o shades o kung ano pa mang pantakip sa kanilang mga mukha dahil mayroon silang mga kasamahang pulis. Sa isang linggo ay maaari daw silang umabot ng 10 ulo ng kriminal at sa kada isang ulo ay mayroon silang makukuhang 3,000 o kaya ay mas malaki pa kung mas marami. Karaniwang target nila ay mga kidnapper, holdupper, magnanakaw, at mga gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na bisyo. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Edgar na sumisweldo siya sa City Hall bilang contractual sa CSU. Pero mga ghost employee daw sila dahil hindi naman talaga sila pumapasok sa trabaho dahil ang totoong trabaho nila ay itumba ang mga target. Ang buwanang sweldo niya ay 6,000 piso mula 1988 at hindi na ito tumaas hanggang magretiro siya. Nadadagdagan naman daw ito ng 3 hanggang 6,000 para sa bawat ulo ng maitutumba nilang target. Depende kung ito ay small time o big time. Matatanggap nila ito sa isang sobre pagdating ng hapon. Sa isang safe house sa Exodus Bangkerohan sa Davao City, nag-ooperate ang Lambada Boys. Dito sila naghihintay ng utos. Si Mayor Rodrigo Duterte daw ang mastermind at 2 daw ang kanang kamay nito na nagpapatakbo ng peace and order sa Davao. Ito ay sina SPO4 Arturo Las Cañas na parang kapatid na kung itrato ni Mayor at si SPO4 Sunny Buenaventura na tinatawag na Little Mayor. SPO4 Las Cañas daw ang nagbibigay ng order sa kanila matapos mabigyan ng clearance ni Mayor. Hindi daw maaaring basta-basta ka lamang pumatay sa Davao nang walang basbas o utos mula kay Mayor. Si Edgar Matobato ay nagsilbi din bilang personal bodyguard ni Las Cañas at sumasama siya kapag mayroong meeting ang mga boss kung saan sa kabilang mesa siya nakaupo. Si SPO4 Buenaventura naman ang nagsilbing bodyguard at driver ni Mayor mula pa nang siya ay fiscal pa lamang. Siya din ang nag-aabot ng bayad sa Lambada Boys pagkatapos ng kanilang operasyon. Gaya ni Las Cañas ay may kakayahan din siyang magdesisyon kung sino ang dadamputin at papatayin. Pagdating ng 1990s ay mas lumaki pa ang kanilang grupo. Nagsimula na ding umanib sa kanila pati na ang mga dating komunistang rebelde. Ang iba ay mula pa sa Sparrow Unit ng armadong parte ng CPP-NPA. Umabot na ng nasa 300 ang kanilang bilang at pagdating ng 1992 ay tinawag na silang Davao Squad o DDS. Opisyal nang ipinasok ang kanilang grupo sa city payroll kung saan ang kanilang posisyon ay bilang auxiliary service workers. Isang balat kayong posisyon para sa tunay nilang trabaho bilang mga hitman. Ang mga dating rebelde daw ay siyang tumatawag
tumatrabaho sa mga maliliit na target gaya ng siga sa barangay, gang members at rugby boys. Nag-ooperate sila bilang riding in tandem na inilarawan niya na parang pumapatay lang ng manok. Walang nahuhuli o nakakasuhan. Hindi din nangingialam ang mga pulis. Maging ang mga barangay captain ay tatawag din sa mga rebelding ito para ayusin ang problema. Sa malalaking trabaho na kailangan mo ng damputin ng target, silang mga original Lambada boys ang gumagawa. Pero nagkaroon ng pagbabago sa pananaw si Edgar nang mag-umpisa na daw na mapasama sa kanilang mga tinatarget ang mga karibal sa politika, pinaghihinala ang terorista at mga nasa personal hit list ni Mayor Duterte. Pasikreto lamang daw ang pagtumba sa mga ito. Ang kanilang mga labi ay inililibing o di kaya pinalulubog sa dagat. Dati daw ay masaya siya dahil nakakatulong sila sa pagpatay ng mga kriminal. Pero nagsimula siyang mabagabag nang madamay na daw pati ang mga inosente. Aniya ay malalaman mo ito dahil iba ang reaksyon ng inosenteng tao sa mga kriminal. Ngunit, hindi ka naman makakatanggi sa assignment dahil hindi papayag ang mga pulis na aniya ay ibang klase, mga walang awa at parang walang kaluluwa. Habang tumatagal at tumitindi ang pagpatay, ay patuloy din siyang hinahabol naman ng kanyang konsensya. Minsan daw, bago niya itumba ang kanyang target ay palihim niyang ibinubulong sa kanyang sarili na patawarin mo ko, sumusunod lamang ako sa utos. Halos hindi niya na mabilang ang dami ng kanyang naitumba. Pero tansya niya, sa project na mag-isa niyang ginawa ay nasa 50. Nasa 300 daw ang nailibing nila sa Maakwari pa lang sa Davao City. At sa kanyang sinumpaang salaysay naman ay sinabi niyang mahigit 1,000 ang naitumba ng kanilang grupo. Ayon sa isang article, sinabi ng common law wife niyang si Joselita Aberquez na naaalala niya na may mga gabi pagkatapos ng magtrabaho ng kanyang asawa ay nakikita niya itong mag-isa sa bahay at umiinom. May isang beses pa na nilalaro nito ang kanyang armas. Pebrero 2013, 3 babae sa barangay Obrero ang ipinag-utos di umano ni Mayor na itumba dahil sa nagtutulak ang mga ito. Dinampot nila ang 3 at pinatay gamit ang mga kutsilyo. Itinapon nila ang mga labi ng 3 babae sa San Rafael Village. Hinala niya ay inosente ang mga ito. Ang pagkamatay ng 3 ito ang turning point na magsesemento sa kanyang desisyon na magretiro ng tuluyan dahil labis na siyang binabagabag ng pagkamatay ng mga ito at maging ang pagtulog niya ay naaapektuhan na din. Isa ito sa huling 7 operasyon na sinalihan niya bago siya nagpaalam sa kanyang mga supervisor pagdating ng September 2013. Sinabi niyang matanda na daw siya at nakapag-train na ng kapalit. Nagalit daw ang mga ito sa kanya at nang hindi na siya mag-report sa trabaho ay alam niyang hindi magtatagal ay hahabulin din siya ng mga leader ng DDS. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, nang tanungin kung paano makakaalis o magre-resign sa DDS, ay sinabi niyang lahat ng lumalabas sa DDS pinapatay. Noong 2013 din daw, ay lumabas ang isa nilang kasamahang si Regis. Sinagasaan daw ito ng pick-up truck at itinapon nila ang mga labi sa barangay Kabantian sa Davao City. Mayroon din daw 3 rebel returnees na pinatay kasama na pati ang isang Commander Pipot. Ngunit paano siya ay nakaalis ng buhay? Abangan sa part 2 kung paano siya nakatakas mula sa dating mga kasamahan. Ano ang mga pinagdaanan niya habang nagtatago? At sino ang mga hindi mo aakalain na tumulong sa kanya? Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.